Ang pagdampot sa dating Pangulong Digong Duterte sabay pagdiretso sa kanya sa kulungan ng ICC ay nagdulot ng matinding debate. Pabor e kontra. Bagaman, wala pong kadula-duda. Ano nangyari? Bakit suminto ka, iho? Hindi. Namatay yung ating... Ayan. Okay, so, bagaman wala pong kadula-duda, na ang pagpahayag ng kanya-kanyang opinyon, ng opinyon ng bawat isa ay tatak demokrasya. Bakit kamo? Ika nga ng isang henyo, the beauty of democracy is that while everybody and his brothers and sisters is entitled to his or her own opinion, nobody is under any obligation to listen. Lalo na ang maniwala, wala pong obligado, Pero ang mahalaga, matapos ang umaatikabong balitaktakan, dapat mapagkasunduan ng bawat isa. Ang isang bagay na magdudulot ng makatarungan at makataong lipunan. Ano ba yung makatarungan at makataong lipunan? Siyempre, kapag tayong lahat ay may kaligtasan at kaligayahan, iyan po ang makatarungan at makataong lipunan. And so, tara na. Balikan po natin ng tanaw ang mga landas na tinahak na ng ating dakilang lahing kayumanggi upang atin pong masuri kung saan tayo naligaw. At bakit hanggang ngayon mailap na mailap pa rin po ang pangarap lahing kayumanggi. Makatarungan at makataong lipunan, inuulit kulang, Hindi pa rin po nating narating. So let's stop, look, and listen. Dali lamang, Ayusin natin po yung ating mga parapernalya, ika nga, nang sa ganun ay tayo pong lahat ay magkaintindihan. Okay, umpisan po natin ng ating pagkasaysayan, dito po sa dating Pangulo, sa rehimen ng dating Pangulong Marcos. Okay ba ang audio natin ito? Ayan. Let's go. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and power. Alam niyo po, ito po ay kumbaga isa sa mga highlight ng aking buhay, na hindi ko makakalimutan. Sapagkat nung araw po na diniklara ang martial law, abay tuwang-tuwa po ako. Tuwang-tuwa ako dahil kumita po ako. Ako po ay diaryo boy, newspaper boy po nung araw na yon. Well, kumbaga hindi ko na matanda kung ilang buwan na akong nagtitinda ng diaryo, pero yung araw na yun, napaka-espesyal. Sapagkat kumita ako ng malaki-laki, 2 beses po ako nag-igib.
doon sa, ano ba siya, Bacolod Daily News. Parang gano'n, ha? 2 beses. Kasi yun lang ang dyaryo meron. Wala po yung mga Manila Bulletin. Ala po, ano pa ba uso nung araw? Free press. Ala ho. Ewan ko kung may Manila Times na at any rate, yung pong hindi man daily Tribune. Oh, basta't may daily siya. No ha? At ang headline, hindi ko po makakalimutan. Martial law is not a military takeover, but a move to save Philippine Republic. Yan po sinabi ni Marcos. Isinalba niya raw, no ha? Ang bayan sa kuko ng mga komunista. Ha? Siyempre, nauulit naman ngayon, pero hindi naman komunista ang ginamit ni Pangulong Digong, no ha? Na katuwiran, dahilan, o to be more precise, palusot. No? No? Kailangan niya daw patayin ang libo-libong mga durugista upang maisalba ang milyon-milyong mga Pilipino na mabibiktima ng mga durugista. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ano ba ginamit noon? Pagkain sa bawat lamesa? Parang gano'n, ha? Matatag na republika. Yun, matatag na republika. O, tindaan po natin, ha? Si Gloria Macapagal Arroyo, si Digong, hindi na nila kailangan ideklara ang martial law. Pero sila po ay nakapaghahari-harian sa ating bayan. Ha? Baka hindi niyo po masyadong naisip niya, isipin niyo na. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy, tingnan naman po natin ang kasunod po natin na exhibit. Sino ba to? Ito po ay si Tita Cory. Pakinggan po natin siya. Let's stop, look, and listen. America in grief. To bury my husband, Ninoy Aquino. I thought I had left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. Wow! Parang, di ba? Kainaman naman, no ha? Free people, malayang mamayan. Na ibalik daw ng EDSA People Power ang demokrasya sa bayan. Diba? Kaya, malaya na tayong mga Pilipino. Abay, sandali po muna. Kasi nga naman, wala namang kalayaan sa bansa na hindi demokrasya ang umiiral. So, kumo na ibalik ng araw ang demokrasya, malaya na ang Pilipinas. Pero teka muna, sandali lamang po, ha? Check ko lang. So, mabuti na lang na check ko, no ha? Kayo ba naniniwala na naibalik ka ng EDSA People Power ang kalayaan? Ako hindi. Bakit? Abay, di pa naman tayo nagkaroon ng kalayaan kailanman. So, anong kalayaan ang naibabalik? Kalayaan sa diwa ng demokrasya. Kasi wala namang kalayaan kung walang demokrasya. So, suriin po natin, kilatisin po natin, timbangin po natin, no? Takalin po natin kung ano ba ang tunay na anyo, hugis, kulay ng demokrasya.
Pakinggan po natin ito. Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Malinaw po. Malinaw po, di po ba? Ang demokrasya, ayon kay Abe Lincoln, sa pinakamaikli at tumbok na pakahulugan ay gobyerno ng mamamayan, pinatatakbo ng mamamayan para sa mamamayan. Yan po ang gobyerno, ang demokrasya. Samantala po, ang kabaliktaran niyan ay diktadurya. Diktadurya na ibig sabihin ay gobyerno ng iilang mga traidor at kawatan. Pinatatakbo ng iilang mga traidor at kawatan para sa mga traidor at mga kawatan. So malinaw po tayo riyan, ha? Ngayon, tingnan naman po natin kung ano, kasi sinasabi nga rito ni Abe Lincoln, di ba? Huwag natin na mahayaan, na yun pong pinagsakripisyuhan, ng kadikilaan at kadalisayan na pagmamahal ng ating mga ninuno, mga ninuno po nila na nagbitbit ng demokratikong gobyerno sa kanilang, sa United States of America, at sa ating panig naman yung ating pong mga ninuno na sinagat Jose Rizal, Gat Andres Bonifacio at maraming iba pa. Wag naman nating hayaan ng kanila pong sakripisyo, pagpatulo ng pawis, luha, maging dugo, at pag-alay, maging ng kanilang buhay sa ngalan ng kalayaan sa ilalim sa diwa ng demokrasya ay mauuwi lang sa wala. Ano ba ang ating dapat alalahanin sa mga ginawa po nila, sa mga iniwanan po nila sa atin,
pamana, tagubilin. Abay di, umpisan po natin kay Gato C. Rizal. Ba? Si Gato C. Rizal. Asa na ba ang sinabi ni Gato C. Rizal dito? Kuha ba? Ito. Diyan. Yan natin. Diyan. Ba? Hindi ko na tuloy makita kung ano yun. Nawala. Siya'y nawa. Kaya ito na lang. Ito ang sinabi ni Gato C. Rizal. Walang mang-aalipin kung walang paalipin. Hindi po ba? Tayo po nilikha ng dakilang Diyos ng pantay-pantay. Kung kaya nga ang pinaka-batayan ng deklarasyon ng kalayaan ng Amerika, ay we hold these self-evident truths that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Pero may karugtong yun, at yun ay obligasyon naman ng mga malalayang mga mamayan na kapag dumating sa punto na ang gobyerno na ating itinatag ay hindi na nagtataguyod ng adhikain ng mga mithiin nating mga malalayang mamayan, obligasyon ng bawat isa na ang gobyernong ito ay buwagin at muling magtatag ng panibagong pamahalaan na puspos ng mga alituntunin, alinsunod sa demokrasya kung saan masisigurado ng gobyerno ang kaligayahan, ang kaligtasan ng lahat ng mga mamayan. Yan po naman po ang obligasyon ng mga mamayan, patriotikong obligasyon. Kung kaya, sinagat Andres Bonifacio ay naglimbag ng kartilya ng katipunan, mga aral, para sa bayan at sambayanan. At ang pang-apat na bilang po doon ang nakasaad, malinaw na malinaw, mas matangkad ka man kaysa iba, mas magandang lalaki ka man kaysa iba, ngunit mas magandang lalaki ako sa iyo. Dagdag ko na lang po yun, joke lang po yun. Alam niyo naman minsan nakakahawa yung pag-joke-joke At ang panibagong joke ni Digong Duterte, joke lang pala yung sinabi niyang kumalas na tayo sa ICC. Nagjo-joke lang pala siya. Ay yung mga alipores niya, porket naisip kagad na, pag wala tayo sa ICC, di wala nang pwede mapanagot sa atin dahil hawak naman natin ang hukuman trial by palakasan nating mga traidor at kawatan. So wala naman tatakbuhan ng taong bayan. Sige, padala na kagad yung withdrawal slip sa ICC. Okay, na malaman ni Digong, sabi, tsaka mo na, joke lang yun. Ang birang patisot. Anyway, ang sabi pa sa kartilya ng katipunan, mas matangos man ang iyong ilong kaysa iba, mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba, mas malalim ang iyong kaalaman sa batas kaysa iba, hindi mo pa rin mahihigitan ang pagkatao ninuman. Na ang ibig lamang pong sabihin o tukoy, na dahilan, pantay-pantay po tayo ng karapatan sa ilalim ng rule of law. Ay dito sa atin, hindi pantay-pantay ang ating mga karapatan Ang tanong, bakit? Diba? Yan ang tanong, bakit? Hey, good morning! Ako pa rin po kanyang laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD, Public Administration,
honoris causa. Ano po? Ngayon, bago po ang lahat, mga luma ay siyempre dapat palitan na. Ano po? Pahirit mo na ng pabor. Hindi lang po pabor para sa akin ito, kundi pabor para sa ating hanay ng 99.9% mga itsapwerang Pilipino. Opo. Dali muna bago ko alisin ito ha. Paalala lang sa mga DDS na umaalma dahil dinala sa kulungan ng ICC si Duterte. Tingnan yung ang kanyang kulungan, tingnan mo naman ha. Ka-aircon. Naka-heater din. Kasi pag malamig sa kanila, di heater ang gumagana. At syempre, kumpleto sa Ricardos, may internet pa, may laptop, may sarili siyang banyo, pwede pa siya magluto-luto doon. Ha? Kung gusto niyang kumain ng kinilaw, pwede siya, may kitchen. No, ha? Ikumpara mo naman kung hindi siya pinadala doon at dito muna siya ikinulong pansamantala sa Manila City Jail. Ito sitwasyon ng tatay niyo. Siya pala may nagtanong doon sa Dahaga. May nagtanong doon sa mga nagrarally doon. Bakit ba kayo kanya nagpupumiglas, maalma? Siyempre kanya, ayaw namin ng tatay namin makulong dito. Ha? Tatay? May tatay bang pumapatay ng mga anak? Bira So yan na, so imbis na umalma kayo mga DDS, dapat magpasalamat kayo Ha? At binigyan ng ganong karangyaan ang inyong tatay. Well, anyway, sana'y mag-subscribe kayo sa ating Juror Advocacy channel. Kit Quilates, Mr. Juror Kit Quilates Lagare. At sana'y pakilike din po ninyo. At pakishare. Mas marami po tayong kumbaga makadaupang palad. Mas marami po tayong maimumulat sa ating pong hanay ng 99.9% masangit sa pera kung ano nga ba talaga ang landas na ating pong dapat tinatahak para masumpungan natin, marating po natin ang bayan ng kalayaan. And so, ito lang lamang po kasimple. Sinagat Andres Bonifacio naghimagsikan, di po ba? Yun po ang kanilang pamamaraan para mapalayas ang mga Kastila na naghahari-harian dito sa ating bayan. At napalayas nga nila. Nagtagumpay sila. Ngunit, sino pumalit? Nung mawala ang mga naghahari-harian dayuhan, sino pumalit? Naghahari-harian kababayan. Si Apo Marcos po yun. Ay hindi, bago pa pala dumating si Apo Marcos, yung pong mga naging unang pangulo po ng ating republika, well, kung totoo hindi naman po sila masyadong diktador. Pero yung korupsyon, andun na po nag-umpisa na po kaagad nung iginawad ng ating kalayaan noong July 4, 1946. Kurakot dito, kurakot doon na. Pero again, hindi pa masyadong garapalan at malakasan ng korupsyon. Katulad halimbawa ng mga war surplus, yung mga jeep na ibinigay ng Amerikano para bahagi ng reparasyon. Para sa sambayanan, anong ginawa? Ninakaw ng mga nakapwesto sa gobyerno. Ano ang ginawa doon sa katakot-takot na pera, kwarta, na ibinigay sa dating Pangulo? Ito, walang paninirang puri po ito, katotohanan lamang po. Kay Ramon Magsaysay. Anong nangyari doon? Ipinatayo mga poso. So, so magtataka ka, magtatanong, anong nangyari? Anyari. Naging pamuso na, anyari. Ano po? So, dumating po yung Hapon, sinakop na naman tayo ng Hapon, naghari-harian na naman rito yung Hapon. Nagsakripisyo na naman po ang ating mga lolo't lola.
ano po, sila ay naging hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon. No? At meron din mga giri-girilya. Yung tatay ko noon, abay, katatakbo at katatago, kadadapa doon sa, para huwag makita ng Hapon dahil yung limitado lang yung kanilang bala eh. Diba? Minsan yung kanilang baril, hindi pa pumuputok. So dapa doon siya, dapa doon. Sabi niya, bakit parang iba, amoy dito. Yung pala yung nasawi po niyang mga kasamahan sa gerilya na yung kanyang dinadapaan. At medyo lokbo na po. So, ganun po ang mga sakripisyo na ginawa ng ating mga ninuno sa ngalan, no, ng kalayaan. No? So, dumating po ang panahon na si Marcos naman ang nagdeklara ng martial law. No? Deklara siya ng martial law. Muli, abay, nandito na naman. Diba? Umalma na naman tayo. EDSA revolusyon na naman. At yun nga, naibalik daw ang demokrasya. Asan ang demokrasya? Hindi pa nga tayo nagkaroon ng demokrasya eh. Diba? Tayo naman mga uto-uto, naniniwala naman tayo. Pero, nakita nyo naman kung ano sinabi ni Abraham Lincoln, kung ano ang demokrasya. Gobyerno ng mga mamamayan o pamahalaan ng mga mamamayan, pinatatakbo ng mga mamamayan para sa mga mamamayan. Itong atin po, gobyerno ito o pamahalaan ng ilang mga traidor at kawatan Saan ang demokrasya riyan? No po? At ang pinakamahalagang tanong, saan ho nagkamali ang ating mga ninuno, ang ating mga lolo't lola, ang ating mga magulang, naghimagsikan, naghukbalahap, nag-EDSA people power, hanggang ngayon, wala pa rin po tayong kalayaan sa ilalim ng demokrasya. May 4 po na freedoms of man na nakaukit sa charter ng United Nations. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear. Yung hindi po tayo matatakot. No? Now, ulitin ko, sa mga naniniwala, talaga bang naniniwala kayo? Sa palutang, palusot ng mga Dingonians. At ang sabi kinakailangang ipapatay ni Digong at nung kanyang mga kasapakat, yung kanyang mga alipores, mga tuta, ang libo-libong mga adiktos. Ilan ba? 6,000 to 30,000? Upang maisalba ang milyon-milyon na maaring mabibiktima nila. Totoo ba yon? Sandali mo na mag-isip-isip po muna tayo. Mag-isip-isip tayo. Bago pumasok si Digong, Pinoy administration ang meron. Sa loob ng 6 na taon. I-atras mo pa. Sa Gloria administration, kung saan isinilang ito pong batas kontra droga. Atras mo pa. Ilang buhay ba ang pinatay, ang kinitil ng mga adik? Sige nga. May 5? May 10? May 20? Ilan ba? May 50? Pambihira po tayo makakarinig. Although meron, pero yun nga, pambihira, no, ang balita, ang katotohanan na isang Pilipino pinatay ng adik. Bihira po yan. Sapagkat sa kabuang bilang, sa 100% bilang ng mga adik, wala pang 1%. 0.00001 of 1% lamang po ang nasisiraan ng utak. Ang talagang sinisira ng adik unang-una ay sarili niya lang.
Pangalawa, maapektuhan yung kanyang pamilya dahil maobliga siya na magnakaw ng mga gamit at mahalagang bagay, pera sa kanilang bahay para maipangpanustos sa kanyang bisyo. Maari din siya mang-hold up. No, ha? Maari din. No? Pero pambihira po yung pumatay ng tao. Maari siya mandukot. Maari siya mang-snatch. No? Pero pambihira po yung pumapatay ng tao, ang addict. No? Kita nyo? So yan po ay tanong ng mga naniniwala na kailangan patayin ng libo-libo para isalba milyon-milyon. Inuuto lang kayo eh. Inuulot lang kayo. Pambira o paniwalang-paniwala naman kayo. At ang isa pa na dapat po nating pagtuunan ng pansin, obligasyon ba? Mandato ba ng kahit na sinong ungas na Pangulo ang pumatay ng ating mga kapwa Pilipino? Di ho eh. Oh. Ang isa pang pag-iisipan po ninyo, bakit naman itong mga pulis sumusunod sa illegal na utos ng isang narcissistic na Pangulo? Opo, yan po ay on the record po yan, na si Digong ay merong narcissistic personality disorder. Yan po ay nakatala sa husgado kung saan isinalang nilitis ang divorce ba? Annulment case nila ng kanyang asawa. Ang narcissistic personality disorder po, halos walang gamot po yan eh. Di ba? At natutuwa yung mga yan kapag sila ay dinadakila, sila ay tinitingala. Di ba? Lalo na pagka may pinapatay po sila. Pinapapatay kung hindi man siya mismo pumapatay. And by the way, isa pang debate yan, kasi may mga nagsasabi, nag-iisip na si Digong daw, hindi naman niya pinag-utos sa mga pulis na patayin. Sabi niya lang, pag manglaban, protektahan niyo ang inyong mga sarili. No? Patayin niyo na yung adik, imbis sa halip na kayo ang kanang mapatay. Hindi niyo na kailangan ibigay instruction na yun eh. Automatic na yun eh. Pero malinaw na malinaw, doon sa bibig mismo ni Bato nang galing, 1-star general pa lang siya noon, bago pa pumasok. Bago pa nag-umpisa ang pagiging Pangulo ni Digong. Diba? Na ang order sa kanya, basta dead or alive, may pabuya, may reward. 5 milyon, may 3 milyon, may 1 milyon, may 50,000 doon sa mga adik, sa mga pipitsugin. Yun ang instruction daw sa kanya ni Mayor. At syempre, isa pang dapat din po natin dyan pagtuunan ng pansin, mula sa pagiging 1-star general ay biglang naging 4-star si Digong, si Bato. Naging chief PNP. Bakit? Dahil sa paggawa ng illegal. Bawal sa mga pulis na maging partisan o magsagawa ng partisan political activity. Pero si Bato, dahil alam niya na sumugal siya eh. Dahil alam niya na pag nanalo si Digong, maging chief PNP siya. So doon pa lang nilabag niya na ang batas. Naparusahan ba siya? Hindi. Bakit? Ihawak ni Digong yung pong mga hukuman eh. Hindi po ba? So, ang mahalaga talaga po, kailangan meron pong umiiral na gumagana na checks and balances sa demokrasya. Napakamahalaga po noon. Kung kaya, may 3 co-equal branches ang demokratikong bansa. Meron pong lehislatura, meron pong ehekutibo, at meron pong hudikatura. Checks and balances. Ang siste, dito po sa atin, di yan gumagana eh. Sapagkat yung presidente, kung sinong presidente, pwede niya hawakan yung mga lehislatura o yung mga congressman, senador, maging yung mga hukom. Kasama na ang mga maestrado sa Korte Suprema. Siyempre, yung ombudsman, siyempre, pati yung
Sandigan Bayan. Bakit? Unang-una, hawak po niya ang susi sa Kabangyaman. Oh. So marami siyang kwarta na pwedeng gamitin pang suhol, doon sa mga gusto niya sumunod sa kanya, maging loyal sa kanya, o gagamitin niya yung kwarta para isuhol doon sa mga pulis, o sundalo, para yung mga kumukontra ipatukhang. Siyempre, kung hindi man mga sundalo at pulis, meron po siyang pribadong army. May death squad po siya na pwede niyang utusan na ipatukhang si ganito, ganon. At siyempre, pagka sa lugar kung saan magaganap ang tukhangan, pwede niya utusan yung mga pulis, kung hindi man yung mga pulis ang tutukhang, na huwag kayong lumapit sa lugar na yan dahil mayroong milagro na mangyayari riyan. At pag may tumawag sa inyo, kamukha nung nangyari sa Ampatuan Massacre, huwag niyong pansinin muna. Palipasin niyo muna ang mga ilang oras bago kayo pumunta. Di ba? Sino naman pulis ang hindi ang may maglalakas loob na hindi huwag sumunod? Di ba? O di ikaw naman ngayon ang natukhang. Pasalamat ka kung tatanggalin ka lang sa pwesto at magugutom ang pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Paano pag minalas-malas ka pa? Ikaw na mismo itinumba. Paano kung tuluyan ka ng minalas? Pati pamilya mo isinama sa pagtumba. Diba? Yan po ang mga nangyayari sa ating bayan. Hindi po natin maaaring tatuwayan o pasubalian. Ito daw, si Bongo, narinig ko. Niwala nga silang, si Bato pala. Ba't di sila magsampa ng kaso rito? Ba't puro dadalan sila? Alam nila, wala sila ebidensya. Kaya hindi sila naglalakas loob na magsampa ng kaso rito sa ating mga korte. Gumagana naman na ating mga korte. Diba? Bukas naman ang pintuan ng mga prosekutong. Diba? O yung mga halls of justice. Yung mga korte. Bukas naman pintuan. Ba't di sila nagsampa ng reklamo? Diba? Kung hindi ka ba naman isa't kalating ungas bago ka makapagsampan ng kaso, kung ikaw ay merong anak, tatay, kapatid, tiyuhin, na biktima ng tukhang, pupunta ka sa pulis. Siyempre, kukuha ka ng spot report or after operations report. Diba? At siyempre, manghingi ka rin ng medical legal. Bibigyan ka ba? Bira. Hindi, di ba? Lalo na nagkaroon ng presidential decree, hindi na presidential decree, tapos executive order si Digong na lahat ng mga operations report sa tukhang ay bibigay sa kanya. At walang pa pwedeng ibigay ang pulis, ng mga gano'n, hanggat walang approval galing sa kanya. Kaya yung isinumite ni Bato sa Senado na nagdidinig noon, Senador Frank Drilon, binawi uli. Kasi nagpahabol ng executive order ito si Digong para wag siya mabuko. Hindi po ba? So, ano po ang naging malasan ng sambayan ng Pilipino? Bakit ito pong ating pinakamimithi na pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan ay napakamailap. Bakit? Sa simpleng salita po, sinabi ko na kanina, hindi pa tayo nagkaroon ng demokrasya. Ito pong sa atin at best ay huwad na demokrasya. Huwad! Nakita nyo naman kung ano yung demokrasya. Diba? Sa mga bibig na mismo ni Abraham Lincoln nang galing. Government of the people, by the people, for the people. Ang atin po ay isang democratic and republican state.
Nung nililimbag po ang 1787 US Constitution, may isang nababahala, isa sa mga delegado doon po sa Philadelphia Convention. So tinanong niya si Thomas, binigay niya yung kanyang mga agam-agam. Pinarating niya kay Thomas Jefferson, nakasama niya ring delegado. At ang sabi niya, pare ko, bibigyan natin ng katakot-takot na poder kung sino man ang ating magiging pangulo. Diba? Paano? Paano? Kung yung pangulong yun ay mas malupit pa kaysa kay King George. O di ka, si King George po noon ang hari ng Great Britain na pet malo. Kaya nga napuno ang mga Amerikano. At meron din nagtanong sa kanya, kay Thomas Jefferson, ano bang klaseng gobyerno ang meron tayo? At ang sagot niya ay Republikano. Representative government. Republican, if we could keep it. Kaya kung kaya natin panatilihin. Kasi ang Republican government, ito po ay may eleksyon para sa mga mamumuno sa kanilang bayan. Sa diktadorya, wala na eleksyon, dinadaan lang sa dulo ng espada ang paghahari-harian. So ang pamusong tugon ni American Founding Father Thomas Jefferson dun sa tanong kung anong magagawa kapag malupit ang magiging, kumbaga maghahari-harian ang Pangulo na puderoso. Sabi niya, wala tayong dapat ipag-alala sapagkat aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury of the people pa lamang ang angkala na naisip na ng tao upang rendahan ang alinmang pamahalaan sa mga prinsipyo ng saligang batas. So kung makikita ninyo natin sa kasaysayan ng Amerika, ilang beses na sila nag-civil war. Unang-una, para ideklara ang kanilang independence, doon po mula sa hari ng Great Britain. At ang pangalawa ay upang burahin na ng tuluyan ang pang-aalipin doon po sa mga negro sa Amerika. Yung mga American negro, wala nang alipin. All men are created equal. At ngayon, nakikipagbuno na naman sila dahil gusto maging diktador ni Donald Trump. Nainggit kay Digong, nainggit siya kay Xi Jinping, nainggit siya kay Putin, nainggit siya doon sa ungas at baliw din na katulad niya na leader ng North Korea, pati ng Iran at iba pa mga bansa na diktadorya. Nga naman, pag naging diktador siya, di katakot-takot na kwarta magkakaroon siya sa Amerika. Pero, siyempre hindi papayag ang mga Amerikano riyan. Kaya ngayon pa lang, pinuumpisa na nila ang pag-aaklas. At malamang sa loob na isang buwan, maswerte na kung hindi ma-impeach at mapatalsik bilang Pangulo si Donald J. Trump. So tayo naman, nung araw, wala pa waste kasi. Kaya yung landas patungo sa bayan ng Kalayaan, abay, naligaw ang ating mga ninunong katipunero, ang ating mga ninunong hukbalahap, maging ang mga EDSA, people power, revolusyonaryo, naligaw. Hindi nila natuntun ang daan patungo sa bayan ng Kalayaan. Pero ngayon, meron na po tayong waste, di ba? May waste na po tayo. At meron pang isa, meron pang Google Map. So gamitin po natin yan, nagamit na di ba? Natuntun na po natin ang bayan patungo sa Kalayaan.
o ang daan patungo sa bayang kalayaan. Oh. Paano nangyari? Ang atin pong problema dito numero 1 ay yung pong hukumang o kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Isama mo na dyan, siyempre, yung mga abusado at mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Yan po ating pinaka-problema. Oh. Kung kaya ito pong hindi natin matatawag na tagumpay ng hustisya ang nangyaring pagdampot ng ICC kay Digong. Oh, sapagkat ito po ay hustisya ng International Criminal Court. Hindi po ito hustisya, sistema ng hustisya dito sa ating pong bayang Magiliw. Oh, bakit? Oh, ang ICC po, ang International Criminal Court, ay kawangis na hukuman trial by jury na meron sa Amerika. Isang patas, hindi na sindikato at hindi na mamanipulang hukuman. Yan po ang kulang sa atin. At mangyayari lamang po yan kung atin pong amendahan ang 1987 Constitution, ang Bill of Rights, para idagdag po ang ating karapatan sa hukuman trial by jury. Para tumbukan ng usapan, amendahan po natin ito pong Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1. Ang nakalagay dito sa ngayon, walang sinuman ang maaaring panagutin sa krimen nang hindi dadaan sa due process of law. Ito pong due process of law, bigyan po natin ng demokratikong kahulugan. And so, ito po magiging anyo ng ating pong amenda. Walang sinuman na maaaring panagutin sa krimen kung walang o maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggang 23 katao na mga soberanong mga mamamayang Pilipino, no? 18 anyos pataas, randomly selected. Marunong bumasa at sumulat, siyempre. At yun naman pong Article 3, the same Section 14, Paragraph 2, ang nakalagay sa ngayon, diba? Lahat ng akusado ay dapat pagkakalooban ng mabilis at patas na paglilitis. Yan naman po nakalagay, mabilis at patas na paglilitis. Kung saan nilitisin, hindi po binigyan ng demokratikong kahulugan. So, amindahan po natin yan, Article 3, Section 14, Paragraph 2. Lahat ng akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado, soberano. Ang mga hurado, we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa pamagitan ng loterya po, ang pamamaraan ng pagpili sa unang sigwada at sa final selection process, ang tatayo bilang mga hurado ay yung pong hukom, yung pong prosecutor at yung defense lawyer. Sasalain po nila yung mga prospective juror para yung 12 na ma-impanel, na bubuo ng trial jury, ay walang killing, walang bias sa magkabilang partido. Yan po amenda na atin pong isusulong. At sino naman po ang maghahay na amenda? Yan ang magandang tanong. At ang magandang kasagutan, ito pong ating susuportahan ng mga juror advocate candidates 2025 and beyond. Vote wisely. Sino si wisely? Number 1, siya ay dapat juror advocate. Number 2, siya po ay dapat anti-China. Number 3, siya po ay dapat pro-impeachment. Kahit na sino impeach para maghari ang rule of law. Number 4,
siya po ay dapat pro freedom of speech. Yan po ang ating mga kandidato na ating susuportahan. So ang hamon sa mga tumatakbo ngayong kandidato, patunayan nila na tunay at totoo, dakila at dalisay ang sinasabi nilang kami, ako ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Patunayan nila. Maging juror advocate po sila. Para sila ay ating iboto, suportahan at iboto. Hindi lang po tayo boboto sa kanila. Tayo po sa hanay ng 99.9% mga itsapuwerang Pilipino ang tatayo na kanilang makinarya. Walang pera-pera ito walang pera-pera politika. Makinarya, walang pera-pera politika po tayo ng ating po team juror. Hindi po tayo nahihingi sa kanila ni Singkong Duling. Bagkos, bukod po sa ating sagradong boto, mag-ambagan din po tayo kahit piso-piso lang. Padala natin sa kanilang GCash. Or posible din na kanya-kanya po tayong tayo ng grupo sa ating mga barangay, sa ating mga munisipalidad, sa syudad, para itaguyod ang kandidatura ng team juror. At maaari din po tayong mangalap ng suporta, financial or otherwise. Sapagkat yan naman po ay alinsunod doon po sa Omnibus Election Code na tayo po mga mamayan ang dapat makinarya politika ng mga kandidato na sinasang-ayunan po natin ang kanilang plataforma. Hindi sila ang gumagastos, tayo po. Sapagkat sila po ay maninilbihan sa atin. Tayo po ang kanilang boss. Diba? So hindi dapat sila nagbabayad sa atin. Magsiservisyo nga sila Tayo po ang magbabayad. At hindi naman kalakihan na ibabayad natin sa kanila. At madali na po ngayon mag-contribute dahil may GCash, may Paymaya. Marami na pong pamamaraan. Meron pang pera padala. So yan po ang dapat nating gawin para po mailagay sa tono ang ating demokrasya. At tayo po ay makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Yan pong political dynasty, kusa pong mamamatayan pag wala na po silang makukurakot o kaya pag sila ay nangurakot, agarang himasareha sila kung juror po tayo. Areglado. So tandaan po natin yan. At syempre, umpisa na rin po natin ang pagbuo ng partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay partido nating nasahanay ng 99.9% mga itsapuwerang Pilipino. So ulitin ko po. Ang daan patungo sa kalayaan sa diwa ng demokrasya ay natagpuan na. Natagpuan na nating mga itsapuwera. Ang puwersa itsapuwera po ang magtuturo sa landas patungo sa kalayaan sa diwa ng demokrasya. Ngunit pakaisipin po natin, gamit ang sentido komon naman po, Hindi po tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkaisa. Magkaisa po tayo sa dakilang mithiin at adikain. At syempre, kailangan may bigkis po tayo ng pagkakaisa na kapakipakinabang para sa tanan. At ito nga po ay ang ating pong Juror People Power Revolution. Panigurado po yan. Hindi lamang po makikinabang sa makatarungan at makataong lipunan ng ating hanay sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang sa susunod pa natin pong saling lahing kayo manggi till His kingdom come. Tayo po ang huhusgay sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte bilang mga juror kung ang akusahan sa korupsyon, land grabbing, human rights violations, illegal drug trading, at iba pa pong mga cancer sa lipunan na ang may kagagawan, yung ating pong mga iniluklok sa pamahalaan na hindi napapanagot sapagkat sila po ang kabuktutang hukuman trial by palakasan
ng mga traidor, abusado, kawatan at mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Oh. Sipin po natin. Nung nilimbag ang Saligang Batas 1987 after EDSA, ang unang pagkakamali, hindi ko alam kung sinadya nila o talagang sadyang bobo lang sila, ang mga naglimbag ng Saligang Batas, no po, na hindi pa rin isinama sa Bill of Rights ang karapatan natin sa trial by jury, no? Yung unang pagkakamali po yun. Dinagdagan pa kamo nila. Lalo pa nila tayong iniyurak-yurakan at inapak-apakan ating mga karapatan. Sapagkat nilagay din nila doon, no, na kailangan maglimbag ng batas na local government autonomy. Bigyan ng autonomiya ang mga lokal na opisyal katulad ng mga mayors, gobernador, bla bla bla. So, ang nangyari, nagkaroon lalo ng kasangkapan upang makapaghari-harian ang mga lokal na politicians. No? Karoon sila. Walang karapatan na humusga ang mga juror, bilang mga jurors, tayong mga mamayan. Pambihira, oh. So, gumawa ng Frankenstein. No? May kagagawan, yung framers po ng 1987 Constitution. At hanggang ngayon, matatalino naman yung mga yan. Hindi ako niniwala mga bobo yung mga hinayupak na yan. Pero ba't di nila alam? Na yun ang problema. Hindi na nakikita, mga bulag ba sila? O nagbubulag-bulagan lang? Pero yan na natin sila. Ang mahalaga, ang susi po, para mabuksan ang mapa patungo sa bayan ng kalayaan, hawak po nating mga itsapuera. Sandamakmak po ang ating boto. Sagradong boto at ilaan po natin yan sa ating mga kandidato na ang pangalan ay wisely. Wisely. So vote wisely po tayo. Ano po? At dyan po tayo mananalo. Dyan po may pag-asa magtagumpay po ang ating hanay ng 99.9% sa pera. Tandaan po natin. Napakatindi po. Potent power po ang puwersa at sa pera. Pero, sa isang kondisyon, sa isang nagdudumilat na katotohanan, na united we stand, divided we fall.